Sinugod niya ako at tinutukan ng baril ang puso ko. Pero mabilis kong hinatak ang gatilyo. Nakita mo na ba siya dati? Tanong ng sarhento. Never. I guessed about his identity from the press photos I'd seen. Diyos ko, Ginoong Camberton, sabi ng isang reporter. Manalo ka ng $25,000. Totoo iyon, hindi ko naisip iyon. Sinusubukan ko lang na protektahan ang aking buhay at ari-arian. Tinatanggap ko na karapat-dapat ako ng gantimpala para sa pag-alis sa lipunan ng mga mapanganib na mamamatay tao. Tuwang-tuwa ang abogadong ito na hindi mabilang na mga larawan sa pahayagan ang nakuhanan. Nakatutok siya ng baril sa kamera. Ituro ang iyong daliri sa isang ligtas na pader, makipagkamay sa isang sarhento, makipagkamay sa isang manager ng hotel, isang katulong, isang kasambahay, at halos lahat. Maliban sa mga biktima na namatay. Pinipigilan lang niya ang cameraman, tinatanggihan ang mga kahilingan ng mga gustong tumayo na ang isang paa sa bangkay ay parang isang malaking game hunter. Inilarawan ito ng mga abogado bilang isang paglabag sa kanyang dignidad. Hindi siya nag-iisa hanggang dilim bago madaling araw. Excited niyang binuklat ang phone book. Naghahanap ng address ng perpektong tindahan ng pag-aayos ng sapatos. Ito ay 672 Elwell Court, wala pang 4 na block ang layo. Sinampal niya ang pistol sa kanyang bulsa. Kunin ang flashlight mula sa dibdib ng mga drawer, isuot ang iyong sombrero, at lumabas ng gusali sa pamamagitan ng hagdan sa likod. Bagamat ito ay ilang block lamang mula sa maliwanag na sulok ng Clark at Broadway, ang Elwell Court ay isang maliit, rundown na kalye na may linya na may mapanglo na log cabin. Sa numerong 672, nakasulat ang mga salitang, Sweet Home. Pag-aayos ng sapatos, sa salamin sa harap ng pintong ito ay hindi isang lugar kung saan mo aasahan na magdeposito ng daan-daang libong dolyar sa cash, gayunpaman, tiwala si Camberton na mahahanap niya ang perang iyon. Alam niya ang kanyang panlilinlang at tama ang paghatol na si Dernack ay isang simpleng tao. Hindi man lang nilagyan ng modern lock ang pinto ng tulala. Madaling nabuksan ang susi ni Camberton. Sa loob, napansin niya na ang mahinang sinag ng isang malayong street lamp ay tumagos sa maruming bintana sa harapan, na nagdulot ng madilim at nakakatakot na liwanag. Gumagawa ng kakaiba at nakakagambalang mga anino sa makinarya at kasangkapan. I move forward ang kanyang tuhod ay tumama sa isang bagay sa dilim, isang bagay na bumaril sa hangin na may sunset at dumura habang ang dalawang dilaw na mata ay mataimtim na nakatitig sa kanya. Sinindihan niya ang kanyang flashlight dito at isinumpa ang pusa sa ilalim ng kanyang hininga habang nakaarko ang likod nito sa isang nanlilisik. Ibinagsak niya ang sinag sa buong silid upang i-orient ang sarili. May pinto sa likod ng tindahan. Kinakabahang tumingin si Camberton sa ilaw habang pinapatay niya ang apoy. Ayon kay Dernack, kung nakabalik na ang may-ari ng lumang mill na minsan natutulog sa likod ng tindahan, nagpa siya ang abogado na suriin ang likod na silid bago hanapin ang nakawan. Yumuko siya at inilagay ang kamay sa doorknob. Habang pinahihit niya ito ng dahan-dahan at tahimik, isang kakaibang takot ang nanag sa kanya. Ito ay hindi karaniwan. Dahil kahit na hindi siya ang pinakamatapang na tao sa mundo, ngunit tiyak na hindi siya natatakot sa dilim at sa nagniningning na galit na mga mata ng pusa. Isang bagay na hindi niya alam kung ano ang nagdulot ng kaunting takot. Nagalit iyon sa kanya. Nakalimutan niya ang babala at binuksan niya ang pinto. Isang hugis ng yelo ang nakapalibot sa kanya. Buong bumalot sa kanya at nanginginig siya sa matinding lamig. May mali rin dito. Ang lamig na ito ay dagdag pa sa init. Hulyo ng gabi, kinailangan niya ang lahat ng kanyang paghahangad para pigilan ang kanyang matabang laman sa panginginig habang nakatingin siya sa silid, mas maliwanag ito kaysa sa ibang mga silid. Ang liwanag na nagmumula sa bintana ay nagmula sa back porch lamp sa tabi ng pinto. Ang galit na pagtatangka ni Camberton na walisin ang silid ay napigilan ng isang bagay sa madilim na sulok. Parang katawan ng lalaki na nakahiga sa sofa. Kaya, ang matandang sapatos at tagagiling ay natulog dito ng lasing. Ngunit hindi alak ang pabango na dumikit sa ilong ni Camberton. Ito ay isang bagay na parehong pamilyar, isang bagay na hindi nararapat dito. Sumangot-singhot si Camberton upang alisin ang kanyang ilong habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pistola. Gumapang siya sa umaatres na figure at huminto. Nanlaki ang mata niya sa takot.
Isang figure sa sopa ang nakaupo at hindi ito ang figure ng matandang Tony Dernack, ang napakalaki, malawak na balikat na lalaki ng numero 1 kaaway ng Amerika. Si Tony Dernack ay nakaupo ng patayo habang ang kanyang katawan ay inilatag sa isang slab sa morgue ng county. Ang mukha ng figure ay tila kumikinang sa isang berdeng glow. Dahil dito, mas nakakatakot ang malisyosong titig sa nagulat na abogado. May butas ng bala sa noo ng mukha. At ang amoy na damaloy sa utak ni Camberton ay yaong nasusunog na pulbura. Namuti ang bilog niyang mukha. Halos lumuwa ang mga mata niya sa makapal na bag. Iginalaw niya ang kanyang mga labi, ngunit walang tunog. Ikaw. Sa wakas ay nagawa niyang sumigaw, ikaw bakit ang fuck, Dernack? Isang beses kitang pinatay at papatayin ulit kita. Tinutukan niya ng baril ang audience. Tila yumanig ang kubo ng paulit-ulit na tumunog ang baril. Ang tunog ng putok ng baril ay tila dumaan sa figure habang dahan-dahan itong bumangon mula sa sofa at tuloy-tuloy na naglakad patungo kay Camberton. Ang abogado ay umatras at bumaril sa desperasyon. Kahit anong pilit niya, hindi siya makatalikod at tumakbo. Ang mga mata na nakatitig sa kanya ng hypnotic ally ay tila tinakpan ang kanilang sariling mga mata ng hindi nakikitang mga banda. Upang maka-atres lamang siya gaya ng pag-usad ng kabilang panig. Malakas na sigaw ni Camberton. Galit na inilabas niya ang isa pa niyang baril at ibinuhos ang laman nito. Automatikong kumikibot ang nanginginig niyang daliri sa gatilyo ng kanyang walang laman na sandata, at nag-click sa kanila ng walang kabuluhan. Hindi sinasadyang natuklasan siya ng isang pangkat ng mga detective ng pulisya nang may kamangmangan niyang hilahin ang mga gatilyo ng dalawang walang laman na baril. Ang pamamaril ay ikinagalit ng mga kapitbahay na nagpadala ng kotse sa 672 sa loob ng 3 minuto matapos ipaalam sa unang putok ng baril. Nakahiga sa kama ang walang buhay na katawan ng matandang Fred Miller, na puno ng mga bala mula sa pistol ng abogado. Nakita ito ng isang pulis at minsan ang sikat na abogadong kriminal na si Horace G., isang drooling Camberton maniac, ay pinindot ang trigger ng kanyang pistol na parang robot. Malabong maharap siya sa hustisya para sa pagpatay sa matandang tagapagsapatos. Dahil parang hindi niya naintindihan ang ginawa niya. Sa isang institusyon para sa mga kriminal na baliw nakaupo siya sa selda at iginiit na siya lamang at si Dernack ang nakatira sa likod na silid ng numero 672. Iilan lamang sa mga tao ang pinapayagang makakita ng bangkarota na abogado. Hindi niya kailangang mag-alala dahil, tulad ng paliwanag ng opisyal, ang nakakabaliw na takot na kumakalat sa kanyang mukha paminsan-minsan ay napakahirap na kahit na ang pinakamahirap na manunood ay manginig kapag nakita nila ito. Patagal ng patagal ang distansya. At kung ang paghihirap na tila naranasan niya sa mga panahong ito ay isang permanenteng estado ng pag-iisip. Hindi na kailangang parusahan si Horace L. Camberton para sa kanyang mga krimen.